while you're still here in this church, we people of God, wala kami iwang hangad. Lumago tayo lahat sa Panginoon. Magkaroon tayong kaunawaan sa isa't isa ng kalagahan ng bawat buhay. Kaya nga sabi ko, kaya kami narito, it is a sacrifice, pagtitiis, pagtsatsaga, pag-unawa, pagmamahal, dahil ito nais ng Diyos. Wala nang iba pa. We cannot compare anyone and anybody else. No comparison. Wala po tayong, kami kasi magaling kasi kami marunong, wala. Because our heart and desire to bring people in God's kingdom to let them know that God is alive. Ma-equip ang bawat isa na magkaroon sila ng kaunawaan ng kahalagahan nyo sa harapan ng Diyos. You are very important in the eyes of God. If you notice, God gave His only begotten Son. The only begotten Son has given to all of us para lang po tayo maligtas. Naligtas ka na. Kaya ka na rito, naligtas ka na. All you need to do is to follow and obey the word and put it in application. Even us, as preacher, teacher of the law. Kung hindi namin pinapractice ang amin tinuturo, pinapangaral, is all nothing. Kaya napakahalaga po, put it in application. Ipamuhay natin to. Gawin natin na buhay ito. That's why we are called a living Bible. Tama na po yung immaturidad sa isa't isa. Kunting bagay lang, we question. Ayaw ko na, hinto na ako, dahil ganito, ganire, ganon. Ang buhay mo, pinahalagahanan ng Diyos. Isipin mo lagi yan, ang buhay mo, pinahalagahanan ng Diyos. Kaya ka narito so many months, so many years that you hear the Word. And the Word will equip you to be strong. Because the Lord wants every one of us here to be triumphant and victorious na mga anak ng Diyos. Amen po ba? Mahal mo ba ang Diyos? Mas lalo kang mahal ng Diyos. Kaya ganun na lang ang Diyos nagbibigay ng oras panahon sa atin lahat. That's why sometimes people doesn't understand bakit may trials. Bakit may storm of life? Bakit po tayo tinuturuan? Nandun naman sa Biblia. Biblical po ito. To correct us. To disciple us. To rebuke us. Hanggang, sabi nga kanina ni Sir Helen, hindi ba pinadaan sa apoy para malalaman na ano? Na mahina ka? Tama po ba? Kung puro kang ginto, kung totoo ka ng may pananampalataya o may faith sa Diyos, ano mang banggain mo, ang foundation mo, hindi sa buhanginan, sa ilalim na ang salita ng Diyos na iyong nilalakaran. Amen po ba, church? Wala tayong magagawa kung naririnig nyo pag minsan nandyan po. Ba't ganun si Pastora? I hate Pastora. I love you guys. I love you guys. I-hate nyo man ako, love na love ako ng Lord because I'm telling the truth to give you the insight. Ang tama ay tama, ang mali ay mali. Amen po ba? Kung ayaw mo magpaturo, ayaw mong pahubog, wala akong magagawa, pero hubugin ka ng Diyos. Ililokin ka ng Diyos. Gagawin ka ng Diyos hanggang makuha niya ang kapag perpektuhan mo, ang kaganapan mo, maging banal ka, sakdal ka sa kanyang harapan. Kahit saan ka pang pupunta, habulin ka ng pag-ayos ng Diyos. Balik ka ulit sa zero. Naintindihan niyo po ba, church? Amen. Nakita ko sa bawat isa may kahinaan pa. May kasinungalingan pa. Naintindihan po ba natin? Pero hindi ko yan tinitingnan dahil ako rin haharap sa Diyos na ako rin inaayos ginagawa ng Diyos bawat minuto oras panahon para maging ganak sakdal at kaaya-aya sa harapan ng Diyos. Naintindihan niyo po ba? Tulad niyo rin ako dati maramdamin. Madali ma-offend, madali masaktan, madali pong umayaw. Pero binabalik ako ng Diyos at hindi po ako makatakas sa Diyos. Naintindihan niyo po ba? During my time, my earlier years, so hindi ko pwede hindi pa itututo. Kasi naranasan ko rin na ako'y bata na umaayaw. Sabi ko nga, na-addict ako noon sa computer. Nagtagapagturo pa lang, hindi pa eh.
Elders pa lang ako, taga-opening prayer pa lang. Eh, ang bunso ko, tinuruan ako mag-computer. Hindi na silang apat makagawa ng project. Nagbabad si mama. Nakipag-chat sa iba-ibang lahi. Nakita niyo po yung kasalanan na ginawa ko? Nung panahon na hindi pa naman ako na mangangaral, tagapagturo. Mama, nandiyan na si pastor. Wala akong pakialam sa pastor niyo. Naintindihan niyo po kung gano'n rin katigas ang mukha ko dati? Kasi akala ko, okay na ako, nagsisimba naman ako. Nag-a-attend naman ako. Ay, ayaw ko sa pastor eh. So hanggang nadulugmok na ako sa kasalanan. Hanggang madaling araw, nandun ako sa computeran, instead makagawa ng project, ang aking mga anak. Sa kanilang ginagawa, kaya isa lang computer namin eh. Umuuso pa nun yung ano ba yun? Mama, sumbong ka namin kay pastor, sumbong nyo. Eh, yung supplier ko, drug lord, si sir, may ISP ka pa dyan? Tatawag yun. Wala na. O, dalang kita mamaya. Hanggang alas 5 na madaling araw, nandun ako, nakikipag-chat kung saan-saang bansa. Naintindihan niyo po ba yung kasalanan? Pero baliwala ako, wala akong pake. But when the Lord bring me to that situation, hindi na ako makaalis, hindi na ako makakaligo, ayoko na sa mga anak kong pagbibigyan sila. What that evil works domain into my life, hindi na, ako po nakawawa. Why? Hindi ako matulog pag hindi ako kasinungalingan, pandaraya. I'm 18 years old. Naintindihan niyo po? Hello? But when the Lord spoke into my heart, gusto mo na lang ganong buhay? Ayaw mo na maglingkod sa akin? Hindi na ako nag-church eh. Kasi natinag ako sa pastor. Ayaw ko na mag-church. Lalo akong ginapos ng kaaway sa kasinungalingan. And then, I started asking the Lord, set me free. Palayain mo ako sa ganitong buhay. Palayain mo ako sa ganitong sitwasyon. Hindi alam ng mga anak ko yan, humingi na ako ng tulong sa Diyos. Hello? Wala na eh. Wala na ako. Makipag-away na ako, ayoko ng pakialaman. But because by the grace of God, sa habag ng Diyos, dahil humingi ako ng tawad, na nung balik ako sa Panginoon, pinatay ko na yung aking pride, I swallow my pride, umattend ako ulit ng Bible study. Umattend ako ulit ng gawain. Tinanggal na yung aking pagmamalaki. Naintindihan niyo po ba? Doon ka talaga, ayaw mo, pero ilugbo ka ng kaaway kasi bihag ka na niya. May galit ka sa puso, nainis ka eh. Doon na, nag-umpisa na magsinungaling, nag-umpisa na ng kung ano-ano. Mag-ano sa mga tao, sinisi mo na si ganito, si ganon-ganon, hindi mo nakita ang sarili mo. But thank you, Lord. Why? Kasi naranasan ko na, may Bible study, ayoko matina, ayoko. Umiinit ang buong katawan ko, ang mukha ko pulang-pula. I believe that the Holy Spirit continue to restore me. And one day, nakita ko na sarili ko, nakaupo na ako doon, nag-attend na. Amen po ba? Hindi na ako huminto dahil naranasan ko na ginapos ng kadiliman. Naiintindihan niyo po ba, church? Kaya ito babala sa lahat. Magmataas tayo, magmalaki tayo. Wala tayo pupuntahan, babalik pa rin tayo sa Diyos. Kaya, palala, kahit sa mga ngaral, sa mga nagtuturo, wala pa tayong narating, wala pa tayong naabot, marami pa kayong mararanasan, babalatan pa kayo ng Diyos. Kasi hindi lang ako nabalatan dito sa Pilipinas, sa iba-ibang sulok ng mundo, hanggang ako tumino. Naghambol sa Diyos, naghambol sa kapwa, nagpakumbaba, kinain na lahat na pride. I swallow my pride. Naintindihan niyo ba, church? Eh, wala kayong ibang sisihin. Kasi ayaw namin kay pastor, ganito, ganito, ganon. Kung narating nyo na abot ko, magugulat kayo. Kaya ganito na lang po ako. Nagmamahal sa Diyos at nagmamahal sa kapwa ko tao. We have a lot of words. Head knowledge. Sa ating puso isip, marami tayong alam. Memorize pa natin ang Genesis to Revelation. Pero kung hindi nakita yan sa buhay mo, sorry na lang, I say to it, wala ka pa rin patunguhan.
Put it in a practice in every word that has given to all of us. Amen po ba? Huwag kayo masabi, ako na naman yung pinapatamaan ni Pastora. Wala akong pinapatamaan. This is general. Sino ka man, para ito sa'yo. Amen po. Ito po sulat kay ni Apostol Pablo. Mga minamahal, pangalawang sulat ko na ito sa inyo. Sa mga sulat ko, sinikap kong gisingin ang kaisipan nyo sa kabutihan sa pamagitan ng pagpapaalala sa inyo ng ilang bagay. Amen po ba? Dito na ba tayo nakafocus, church? Ito word of God. Ito po dapat makita sa atin. Kung ano man pinatutuon ni Pastora, huwag nyo na pamarisan, pwede pala yun. Hindi pwede. Nais ko ipala sa inyo ang mga salita ng mga propeta ng Diyos noong una at ang utos na ibinigay sa inyo ng ating Panginoon at tagapagligtas sa pamagitan ng mga apostol na sinugo sa inyo. So, ito po ng time during the time na Apostol Pablo pa na magpalaganap ng mabuting balita ng Ebanghelyo. Nais ko ipaalala sa inyo. May paalala lagi. Amen po ba? Ang mga salita ng mga propeta ng Diyos noong una at ang utos na ibinigay sa inyo ng ating Panginoon. Sige, tuloy-tuloy lang po, Kuya Luis. Una sa lahat, dapat ninyong maunawaan na sa mga huling araw ay darating ang mga manlilibak, scoffers. Susundin ang mga masama nilang nasa. Sasabihin nila, hindi ba nangako si Kristo na babalik siya? Nasaan na siya ngayon? Namatay na ang mga magulang namin pero wala pa ring pagbabago mula ng likhain ng mundo. Nito panahon to ng mga apostol pa. Tama po ba? Noon pa, inaantay na, babalik. Sabi namatay na ang mga magulang namin pero wala pa ring pagbabago mula ng likhain ng mundo. Tuloy lang, Kuya Luis. Sige lang po. Sinasadya nilang kalimutan ang katotohanan na nilikha ng Diyos ang langit sa pamagitan ng kanyang salita. At nilikha niya ang lupa mula sa tubig at sa pamagitan ng tubig. So, lahat na ginawa, creation, during the time, through the word. So, there is power in the word. May kapangyarihan ng bawat salita. Kaya life and death is in the power of the tongue. Kaya ingat tayo sa pananalita natin. Kasi kahit ikaw magbulong ka lang dyan, naririnig ng Diyos yan. Wala kang dapat itago. Kasi ang Diyos po nakakaalam anong isip natin, puso natin, kaisipan natin, mga panalita natin. Kaya sabi ito, tuloy lang. At sa pamagitan din ng tubig, bumaha sa mundo at nalipol ang lahat. Sa pamagitan din ng kanyang salita, itinakdang tupukin ng Diyos sa apoy ang kasakalukuyang langit at lupa sa araw ng paghukom at paglipol sa masasama. So nakatala, nakasulat sa 2 Peter na tinakdang tupukin ng Diyos sa apoy ang kasakalukuyang langit at lupa sa araw ng paghukom at paglipol sa masasama. Darating kaya po ito sa ating henerasyon. Sa palagay ng church, yung mga nangyari ngayon, mga lindol, sitwasyon ng kalamidad, baha, hindi ba nakatala po lahat yan, paulit-ulit na lang? So as long as you know the Lord your God, as long as you know the Word, magkaroon ka God-fearing life. Huwag natin baliwalain. Kasi marami po, sabi nga ng Biblia, di po ba? Kailangan po ipamuhay ang bawat salita na nabitawan sa labi ng Diyos para po ikaw mabago, magawa at madala sa nais ng Diyos na buhay. Hindi na tayo pwedeng magmatigas. Sa pamagitan din ng kanyang salita. So tuloy, sabi po dito, ngunit huwag sana ninyong kakalimutan, mga minamahal na sa Panginoon. Walang pinagkaiba ang isang araw sa 1,000 taon para sa kanya ang mga ito ay pareho lang. So, tayo nainip na tayo Ba't hindi pa nangyari? Ba't wala pa? Kung papangyarihin kaya ngayon, sa oras na ito, ang inaantay mo na, are you ready? Handa ka na ba? Mabuti pa ngayon kausap ko kahapon Mamamatay na lang Hindi pa siya ready kasi gusto niya pa naawa doon sa pamilya niya iwanan.
Ngayon tayo lahat, di po, as human being, church. Di ba ganun lagi isip mo? Ayoko pa mamatay, kawawa naman ang baby. Kawawa naman yung anak ko, kawawa naman apo ko. Pero di natin nakita yung ating sarili, na hindi natin ito inayos, pinaglaanan, pinaghandaan ang ating kamatayan. Sumapalad po siya, hindi, dahil nakakausap siya. Alam niyang puso isip niya, alam niya pong kanyang galaw. Mapalad siya. Paano kung natulog ka, bigla ka na lang nadedok? Hindi ka nakahanda. What do you think? Sisihin mo ang Diyos, hindi mo sinabi, Lord, namamatay na pala ako eh. Ha? Are you there? Ngayon pa lang, ayusin mo na ang buhay mo sa harapan ng Diyos. Wala ka ni katwiran. Dahil ang Diyos na makapangyarihan Diyos, alam kung ano at sino tayo sa harapan niya. All you need to do is to be watchful. Antayin, bantayan, ang galaw mo, kilos mo, panalita mo, kaisipan mo. Dahil ito, kung binigay mo na ito sa Diyos, inalay mo na hinandong ito sa Diyos, you need to prepare yourselves to be righteous and holy. Walang kulubot. Dahil ang nais ng Diyos, ganap sakdal ang buhay sa paanan ng Diyos. Hirap, pastora, sumunod ngayon eh. Wag dyan muna. Hirap po sumunod, pastora, kasi tao lang tayo eh. Kung yan ang mindset natin, wala tayong marating at maabot. Amen po ba? Hirap kasi magpakatotoo eh. Ito po, church ha, sometimes we want to please people. Yung ugali ng Pilipino, na i-please mo yung tao, wala tayong ganyan dapat sa harapan ng Diyos. Please Him. Kasi ang Diyos lang ipiplease natin. Doon tayo magpabango, doon tayo maglagay. Tama po ba? Dahil ang tao, kung yung bigyan ng atensyon niya, pagpahalaga yan higit pa sa Diyos, wala ka mararating. Kakainin ka pa rin yan. Naintindihan niyo po ba? Of course, mahal kayo ng Diyos. Mahal kayo ng mga anak ng lingkod ng Diyos. Pero kailangan tayong maiayos. Pastora, kasi hindi ako makasunod kasi yung asawa ko eh. Sino may problema? Yung asawa mo o ikaw? Sumunod ka muna sa Diyos. Ang Diyos gagawa sa kanila. So sumunod tayo muna sa kapangyarihan ng Diyos. Dahil ang makapangyarihan ng Diyos, makagawa sa Kanya upang magawa siya at mabago siya. I believe and I know some of us here, our partner in life, yun ang ating burden. Amin po ba? Halos lahat dito, ang problema, asawa eh, ayaw sumunod eh. Kung ayaw niya, di wag niya. Tama po ba? O, yan na naman sa pastora, kung ano-ano na sinabi. Hindi, dapat biblical na lang sinasabi mo. Anong i-example ko? Kasi yung iba hindi nakaunawa. Puro lang salita, walang naunawan, lutang. Kailan may example? Naintindihan po ba natin? Sabi ko nga kay Sir kagabi, nag-uusap kami, heart to heart. Masyado niya dinibdib yung mga bagay na narinig niya eh. Hindi siya makatulog, hindi siya makakain. Sabi ko pa, tingnan mo ang puso mo, buhay mo ngayon sa harapan ng Diyos. Ano ka na ba? Sino ka na ba? Pabayaan mo ano man narinig mo, huwag mong magpa-apekto. Dahil ang Diyos nakakilala sa'yo, kilala kita, kilala mo ako. Pag mawala ka, kawawa ako. Wala akong kasama, wala akong kausap. Pag mawala ako, kawawa ka, wala ka rin kausap. Walang magtulungan, we are one. So we need to pray for each other. Maging matatag tayo sa Panginoon. Makapaglingkod tayo. Magpatuloy tayo sa Panginoon. Kahit anong gawin natin. We cannot be saved by good works. We cannot be saved by good works. Kahit anong gawang-gawa gagawin natin. Kung hindi tayo sumunod sa kalooban ng Diyos, maging mabanal, sakdal, matuwid, wala tayong bahagi sa kaharian ng Diyos. Hindi yung kawang-gawa. Kahit pa kainin natin ang buong aryenda, araw-araw, good works lang yan. You cannot be saved by good works. Only our relationship to God. Be pure and holy. This heart belongs to God. Our soul belongs to God. This is the important things to the Lord, to serve God with the purity of the heart. Huwag na nilalahanin mo sabi ng sino man dahil hindi nila kilala kung ano ka, sino ka sa harapan ng Diyos. Naintindihan ba natin, church? Don't mind those people. Sabi niya kasi ganito daw ako, ganito. Manalangin ka. We cannot judge or condemn anybody or anyone else. Why? Hinubog ng Diyos yan eh. Inaalaw ng Diyos mangyari sa buhay yan, sa pamilya niya, para sila lalong mag-alab, makilala, yayakap
sa nais ng Diyos na buhay. Amen! Kahit partner kita kung kukunin ka ng Diyos, wala akong magagawa. Naintindihan niyo po ba? Kahit gustong-gusto kita, huwag ka muna mamatay. Anak ko, apo ko, wala ka naman magagawa. Caretaker ka lang. Amen po ba? All you need to do is to come to the Lord and ask the Lord's help for them. Kaya yun, nakampante ang puso niya. Sabi ko, sige, let's pray, let's worship the Lord. Pray tayo. Tulog siya ng maayos. Pagkagising, payapa ng heart niya. Naintindihan niyo po ba? Kaya ko yung nagsample sarili ko sa buhay namin. Paano kami ginawa ng Diyos sa salita niya? Kaya you cannot judge or condemn anybody else. Because hindi niyo pa alam pinagdaanan nila bago kami makasunod sa nais ng Diyos na buhay. Dekada na eh. Bakit di kami huminto? We have God-fearing life. Anong sabi ko sa Lord? Hanggang may buhay ako, Lord, susunod ako sa iyo. Hanggang malakas ako, Lord, maglingkod ako sa iyo. Yun ang covenant ko sa Lord eh. So, tayo, maliit na bagay. Ayoko na. Hindi na ako. Ano pa sabi ng Biblia? Ubusin natin muna to si stress. 9. Hindi nagpapabaya ang Panginoon. Nagpabaya ba hindi? Sa pagtupad sa pangako niya. Gaya ng inakala ng ilan, ang totoo, binibigyan lang niya ng pagkakataong, nagsisi ka na ba? Ha? Parang wala may nagsisisi, wala sumasagot eh. Hindi nagpapabaya ang Panginoon pagtupad sa pangako niya. Kasi kung dumating na ang iyong hatol, kaagad, kasi matagal na inaantay ng lahat, ba't hindi pa nangyari? Paano kung binigyan na nila ng pagkataong magsisi ang lahat sa mga kasalanan nila dahil ayaw niya mapahamak ang sino man? Nakita niyo po? Sabi ng salita ng Diyos, bakit di kaagad dumating ang Lord? Bakit wala pa paghukom? Bakit wala pang rapture? Bakit wala? Maraming tanong, bakit hindi pa? Tagal-tagal na. Kung dumating na kaya, ligtas ka na ba? Ha? Ligtas ka na ba? Church! Tigilan na natin kasi nangalingan dahil hindi ka rin maliligtas kung mayroon ka pa niyan. Sa mga kasalanan nila dahil ayaw niyang mapahamak ang sinuman. So, ang Diyos na mismo nagsabi, mapahamak ang iyong kaluluwa kung hindi ka mag-aantay sa Diyos na malinis ang kalooban. Tuloy po, Kuya Luis. Ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng isang ano daw? Ipapaalam sa'yo bukas darating na ang Lord. E di naghanda ka na ngayon, banal-banalan ka ngayong araw. Pero sabi dito, tulad ng isang magnanakaw, sa araw na iyon, biglang mawawala ang kalangitan. Nakatala ito mangyari kagaya ito, nakatala no? Biglang mawawala ang kalangitan na may nakakapanghilabot na ugong, masusunog ang lupa, at mawawala ang lahat na nasa lupa. What if mangyari ito? Kakatakot hindi? Ha? May takot ka ba? Parang wala naman eh. Nag-i-enjoy ka pa ngayon sa sanlibutan eh. Nag-i-enjoy ka pa ngayon ng gusto mo lang buhay, masaya lang. Wala nang iniisip na paano pa kaya kung bukas bawian ako ng buhay. Bigla mawalang kalangitan. Ito, take note, na may makapangalabot na ugong, nakatala ito ha, masusunog ang lupa at mawawala na ang lahat ng nasa lupa. Tuloy natin. Ito ang binigay eh. Kailangan natin basahin. Kung ganito ang magiging kahinahatnan ng lahat, dapat kayong mamuhay ng, banal at? Banal ka na ba? Ha? O baka naninilip ka pa rin? Ha? Yung mga naninilip, ha? Sabi ka dyan, mamuhay ng banal at makadiyos. Ano ba ang buhay ng banal? Ang puso, isip, mata, tenga, bibig. Dapat nakita na sa atin. Hello? Tama po ba, church? Yung mahilig sa pornographic, kaya nagkaroon ng pagnanasa, hindi ba nakabanalan yan? Kahalayan yan. Kaya naaakit, lalo na mga
Yung mundo natin ngayon, yung maka-TikTok lang, para makaakit ng viewers. Aba, saan ka makakita naguhubad para lang maraming view? So, banal ba yan? Di. Bakit mo pinapanood? Ha? Bakit mo pinapanood? Ingatan ang mga nakikita natin, pinapanood natin, binigyan natin pahalaga. So, sinabi po ba? Dapat kayong mamuhay. Hindi na pipiliin mo lang gusto mo. Sinabi, dapat kayong mamuhay ng banal at maka-Diyos. Maka-Diyos na ba lahat? Baka ka-Diyos lang ang alam nyo. Ha? Mga Ilonggo dyan. Maka-Diyos. Godly life. Naintindihan po ba natin? So, hindi pwedeng, kasi kailangan natin maunawaan eh. Kung wala tayong example, sometimes ano yung ibig sabihin? Kailangan natin maka-Diyos. God-fearing life. Tuloy ko, Kuya Luis. Habang inintay nyo ang araw ng pagdating ng Diyos, ano daw ang antayin? Ang araw ng pagdating ng Diyos at ginagawa ang makakayanan nyo na para mapadali ang pagdating niya. Sa araw na ito ay masusunog ang langit sa apoy at matutunaw ang lahat ng nasa lupa sa tindi ng init. Wow, handa na ba tayo niyan kung mangyari din yan? Lindol pa lang nga, Diyos ko Lord na, di po ba? Lord. Ano pa kaya kung may apoy? At matutunaw ang lahat na nasa lupa sa tindi ng init. Nangyari na ba ito? Church? Nangyari na ba ito? Nangyari na? Wala pa. So, ano kaya kung mangyari bukas, makalawa? Handa na ba tayo? What if? You need to prepare yourselves for the Lord. Napaso lang ngayon. Napaso lang nga masakit eh. Ano pa kayang? Tuloy po natin, Kuya Luis. Ngunit ayon sa pangako niya, may maasahan din tayong bagong langit. May pangako pala. Mayroon wala? Ngunit ayon sa pangako niya, may maasahan din tayong bagong langit at lupa na paghaharian ng katarungan. Kaya nga sinabi ko kahapon doon sa kausap ko, dying na siya eh, di ba? Papalad ka na eh. Nakakausap ka namin, nakakasagot ka, naunawaan mo, wala ka nang isipin pa na pain o paghihirap. Dahil doon ka na kaagad diretso sa langit. Dahil alam mo na ang kasalanan ng mali. So yun pong sabi niya, oo nga Mari. Pero naalala ko pa yung pamilya ko na iwanan eh. Sabi ko, forget. Ang alala niya pa rin, hindi sarili niya kung tanggap ba sa langit o hindi. Lahat po tayo ganun eh. Naalala na natin mga naiwan natin, kaibigan natin, kakilala natin, pero sarili natin, hindi natin naayos. Sometimes, piniplease natin yung tao, matulungan, magagawin natin lahat. Yung ibang tao, pero sarili natin, Jerusalem, our family itself, hindi natin nabigyan palaga. Hindi natin nabigyan atensyon. Hindi natin nabigyan na sila rin nangailangan ng kalinga. Sila rin nangailangan ng tulong. Sila rin kailangan na gabayan. Naintindihan pa natin? Bakit, Pastora, ikaw? Ako, pinapatutuo ko na lang sarili ko para alam nyo. Sa 4 na bata noon, wala kaming katulong. Bago ako humayo sa floodway. Ha? Humayo! Nakaluto na ako, may kanin na may ulam na para pagdating ni Sir, may pagkain na sila. Pero umulan, bumagyo, putikan, mandaanan ko. Hindi ako sisihin na, oy, pinabayaan niyo mga anak, nagugutom, walang makakain. Mayroon na po. Pag uwi ni Sir, may pagkain na. May question pa ba? Nandiyan na lahat. Kailangan nila. Malinis ang bahay bago ko iwanan. May pagkain na, nakahanda na. So, hindi po ba, may question pag demonyo dyan? Wala. Why? Hindi na siya magkapagbigay negatibo sa puso't isip ng mga anak ko. Ay, pinabayaan kami ng nanay ko. Hindi kami nilulutuan. Mabuti pa ibang tao nilulutuan. May mabuti pa ibang tao. Binigyan ng palaga. Kami po, ang puti na mata namin, wala pa palang bigas. Hello? Huwag kayong magalit sa akin. Ay, this is the truth of every family. Why they, may away. May sumbatan. Because of the situation, sometimes, lipad tayo ng lipad. Hindi natin nabigyan palaga ang sarili natin. Thank you, Lord. Dahil nung Monday, iba ng pakiramdam ko eh. Kasi nga, virus daw. Si Punubo. Pero I asked the Lord, paano ako makapasok sa Sunday kung ako ipegain mo?
2 to 3 days na nagpahinga. Wala namang ubo, walang sipon, but then masamang pakiramdam. But glory to God. Hindi po tumalab yung virus. Bakit? I pray and I ask the Lord at pinahinga ko yung katawan ko. Naintindihan niyo po? Higa lang, pray, worship. So that's the healing God has given. Hindi may sakit ka na nga, lipad ka pa ng lipad. Tama po ba? Ha? Masakit na ulo mo, naligo ka pa sa ulanan. Sino ba yung ganyan? Wala, tigas ulo eh. Pag may naramdaman, pahinga. Kaya sisihin mo na naman ang Diyos. Kasi pumasok ko sa church na yan, kaya ako nagkasakit. Magsisi ka na. Sige, tuloy mo nga. Tuloy mo nga. Ayun nga, yung mga narinig natin hindi maganda eh. Dapat zipper na lang bibig, no? Kaya nga mga minamahal, habang nasa nyo ng bagay na ito, pagsikapan ninyong mamuhay ng mapayapa, malinis, at walang kapintasan sa paningin niya. Kaninong paningin? Kaya ba natin ito gawin, church? Pagsikapan ninyong mamuhay ng mapayapa. Ano bang mapayapa sa English? Ha? Peace. Di ba fruit of the Spirit yan? Mapayapa ka? Hallelujah. Malinis. Ano maglinis? Malinis bang mukha o malinis ang puso? Lahat. Kasi malinis ang puso mo, ang glorious presence ng Lord, nagniningning ka. Nakuha niyo po? Makikita sa mukha mo. Kasi kung malinis ang puso mo, nakasimangot ka, baliktad. Nakita niyo po? Tingnan mo yung katabi mo kung malinis ang puso. Ha? Ha? Ano? Nakita mo? Pag nakasimangot yan, ayusin mo. So, at walang kapintasan sa paningin niya. Ito lang gusto ng Lord, wala tayong kapintasan. Hindi naman magagawa ng mga ngaral dito. Nagsasalita lang kapayagan, sinasabi lang na sa atin, sa iyo naman, it's up to you kung sumunod ka o hindi. Kasing dami ng turo eh. Iba-ibang turo. Iba-ibang karanasan. Pero malaga, ikaw mismo personal. I-surrender natin sa Diyos ng buong buo na hindi hap-hap. Tama po ba? Susurrender ako ngayon, bukas iba naman. Wala. All of us. Wala naman exempted dito eh. Lahat tayo may kinaan. But be sure, totoo ka na sa harapan ng Diyos. Ayusin ka ng Diyos. Marami kasi ang dahilan. Sabi nga ng Biblia, come to me those who will labor and be laden, and I will give you rest. Carry my yoke upon and learn from it. Come to me. Sino po nagsabi niyan? Ang Diyos. Come to me, those. Ang ibig sabihin ng Diyos, kung gusto mo, makapahinga. Ito spiritually, hindi physical. You have peace. Di po ba? Yung sabi kanina, may kapayapaan. Come to me, those heavily labor. Lahat na nagpapagal, nahirapan na, maraming problema, maraming trouble in life, maraming sitwasyon, hirap sa kagalagayan sa pamilya, hirap sa relasyon, hirap po sa kahirapan. Sabi ng Diyos, come to me. Eh, kanino ka lumapit? Sabi ng Lord, come to me. Eh, doon kang lumapit sa bahay na marites. Nalaman tuloy ang problema mo. Eh, hindi naman siya nakakatulong kung lumapit ka sa Diyos. Come to me. Those heavily labor, yung nahirapan ka na sa buhay mo. Walang ibang makakatulong sa iyo. Ang Diyos ang makapalaya sa iyo. Amen po ba? Church! Nakarinig pa ba tayo? Totoo bang may pandinig ka pa? Gawin mo ang mabuti at tama sa buhay mo. Amen. Parang may tao dyan ah. Sige, tuloy. Alalahanin ninyo na kaya hindi pa dumarating ang Panginoon ay para bigyan ng pagkakataong magaligtas ang mga tao. So, gaano kabuti ang Diyos sa buhay natin? Sa buhay mo. Kaya hindi pa siya dumarating para bigyan ka pa ng pagkakataong maligtas. Ang mga tao, gaya na nga ng mga sinulat sa inyo ng mahal nating kapatid na si Pablo, si Apostle Paul ito, sa pamagitan ng karunungan ibinigay sa kanya ng Panginoon.
But remember, si Apostle Paul before, persecutor din po siya. Siya mamamatay tao din po siya. Siya po paninira sa lahat ng Kristiyano. Pero nang binulag na siya, si Saulo, naging Pablo, tama po ba? Doon na sa sumunod sa Diyos. So makasalanan din sa dati. Siya po dati taga-hatol sa mga Kristiyano. Pero nang naranasan niyang kapangyarihan ng Diyos, na siya ay makasalanan na gawa siya na bago siya ng Diyos, sumunod siya sa Diyos. Amen? So, ang paglapit natin sa Lord, sisimba lang ako sa church na yan kung ganap na ako. Hindi ganun. Kaya ka nandito, dinala ka ng Diyos para gawin ka. Tama po ba? Ang church po kasi, hindi po yan sa mga perfecto at ganap na. Dinala ng Diyos, parang ospital para pagalingin. Para ayusin. Para po gawin malinis, maging mabuti at maganda. Payag ka ba gawin maganda? Ha? Payag ka ba? Parang iba hindi pa rin kumbinsido na, kaya ka narito, dahil sabi nga ng Lord, kaya hindi pa ginagunaw. Darating ang Panginoon para bigyan ka pa ng pagkakataon maligtas ang mga tao, gaya nga ng mga sinulat sa inyo ng mahal nating kapatid na si Pablo, sa pamagitan ng karunungan ibinigay sa kanya ng Panginoon. 16. Mga minamahal na sinasabi niya sa lahat ng nakasulat. May ilang bahagi sa mga sulat niya na mahirap intindihin. Ito, Apostle Paul mismo to, may mga taga-uusig din, kritiko. Ito rin ang sinasabi niya sa lahat ng sulat niya, may ilang bahagi sa mga sulat niya na mahirap intindihin na binibigyan ng maling kahulugan. Ng mga hangal. Sakit, no? Hangal. Ang hangal ba't mangmang pareho? Ha? The same? O sige, Tagalog si Sir Kahulugan ng mga hangal at mahihina ang panampalataya, gaya ng ginagawa nila sa ibang mga kasulatan. Kaya sila mismo ang nagpapahamak sa sarili nila. So, ang mga mangangaral ba nagpapahamak sa sarili ninyo? O kayo mismo, sabi dito? Kaya sila mismo ang nagpapahamak sa sarili nila. So, depende yun sa pagtanggap. Depende yun sa pag-unawa. Depende yun sa pagsunod. Kaya nga, it is between you and the Lord. Amen? You and the Lord. Kaya hindi ka natitingin, siya kasi. Wala na tayo dyan. Between you and the Lord, who are you in front of the Lord? Kasi kung silang tingnan natin, paligid natin, hindi ka makakarating sa paruruunan. Dahil lingon ka ng lingon. Baka maging asin ka pa. Hello? Pero kung susunod ka sa nais ng Diyos, sa kalooban ng Diyos, gaganda ang buhay mo, babago ka, magawa ka, at gamit ka sa harapan ng Diyos. Tayo din po ba nagmimitin magamit ng Diyos, church? Ha? So, amen daw. Nag-share ka na ba ng Word of God? O, saan na sila? Ayaw. So, problema ba yun? Ayaw nila. So, problema ba natin yun? As long as you do your part, nothing to worry at all. Sang sa wala ka na talaga ginawa. Sang sa wala ka na talaga sinunod. Nasabi ng Lord, go out and preach the gospel and teach them to be my disciple. Ano sabi? Go out and teach them to be my disciple. Alagad, maging alagad. Ibig sabihin, nasunod mo na ang katuusan at kalooban ng Diyos. Nadisiplina ka na, naturuan ka na, at ikaw po tagapagturo na. Naintindihan po ba natin? Mga kapatid, parang lutang pa rin tayo Sige, tuloy natin sa 17. Mga minamahal, alam na ninyo. Ang grabe ang ni Apostle Paul, no? Lagi ang sinasabi niya? Mga minamahal. Maganda lagi ang kanyang pinapaabot. Mga minamahal. Naintindihan kaya ito ng mga nakikinig? Nang sinabi, mga minamahal. Kaya hindi pa rin naintindihan Alam na ninyo ito kahit noon pa. Kaya mag-ingat kayo nang hindi kayo maluko sa pamagitan ng mga maling aral ng mga taong suwail. So, ibig sabihin, nangangaral, maling aral ng mga suwail. Iyon ang delikado sa mga churches. At mawalay sa mabuti ninyong kalagayan sa Diyos. So, kailangan natin maging watchful. Test the spirit. Test the spirit.
Kung yun po ba ay may God-fearing life, yun pa may salita ng Diyos, yun po ba nabubuhay ayon sa nais ng Diyos? Amen? So, tuloy natin. Sige, mga kapatid. Sa halip lumago kayo, saan daw kayo lumago? Sa biyaya ng Diyos at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Yesu Kristo. So, it is written, ang tagapagligtas natin po, mga kapatid, ay si Yesu Kristo. Wala sinabi na si Maria ang tagapagligtas. But marami, ino-honor si Maria sa kaysa Jesus Christ. Sinabi ko na sa inyo noon, nang pumunta ako sa Stockton noon, nagmimisa yung pare, ang pinapakilala, si Maria ang tagapagligtas. Naintindihan niyo po? Sumaling katuruan. I am the way, the truth, and the life. No one comes into the Father except by whom? Only Jesus Christ, the way, the truth, and the life. Eh bakit si Maria daw ang tagapagligtas? Si Maria ay ginamit lamang, kaya nga Blessed Virgin Mary during the time, ginamit siya ng Diyos na maging ina ng ating tagapagligtas. Pero hindi siya sinabi ang the way, the truth, and the life. Hindi siya sinabi siyang magligtas. Siya mapalad lang dahil siya ginamit magsilang sa ating Panginoon. Pero hindi siya sasambahin. Siya din po ay ginamit din. Naintindihan ba natin, church? Bakit pag nagpipray ka si Maria pa rin tawag mo? Ha? Bakit minsan tinatawag mo nanay mo? Nay, wala na kami nay, ano nay? Baka gusto mo kami nay tulungan. Ipatay na si nanay niya pa rin tinatawag. Si Jesus lang tawagin natin. Amen po ba? Eh, si nanay na, Agnes na, buto-buto na. Natawag pa rin na tulungan sila sa kahirapan. Walang iba, come to me, those heavily labor and heavily laden, I will give you rest. Rest hindi physical. Rest po ay spiritual. Amen? Purihin niya sa ngayon at magpakailanman. Amen. So, 2 Peter 3:18. So, bakit hindi pa bumalik si Jesus? Recap. Bakit po? Para bigyan ka pa ng pagkakataon na magsisi para ikaw ay maligtas. Yun po mga kapatid. Some of us, akala natin biro itong nababasa natin. Akala natin, wala lang talata lang. But God gave us warning so that para po tayo makaunawa ng Diyos po hindi nagbibiro. Dahil siya po nagbigay na ng palala sa lahat. Simula pa, during Apostle Paul generation, kailangan po natin maunawa ng Diyos po ay nagpaalaala na muli. Amen po ba? So ano gagawin mo? Come and return to God. Magbalik loob tayo sa Diyos. Nagbalik loob ka na ba? Kailan? Ano pagbalik loob sa Diyos? Amen po ba? Can we open Hosea chapter 6? Hosea chapter 6 verse 1 and 2. Kailangan natin manumbalik sa Diyos. Kung di ako nanumbalik sa Diyos, saan kaya ako? Ano yun, nakipag-chat kung saan-saan. Pero binago ng Diyos, sumunod sa Lord. Takot pala mahulog sa impyerno eh. Lord, hindi, ayoko dyan, Lord. Iahon mo ako. Abutin mo ako, Lord. Kahabagan mo ako. Patawarin mo ako, Lord. Nagkasala ako. Nagkulang ako, Lord. Inahon ako agad ng Lord. Naintindihan niyo po? So yun lang. Hindi mahirap bumalik loob sa Lord. Come. Sabi to, come and return to the Lord. Come to me, those heavily labor and heavy laden, I will give you rest. You have peace with God. Amen? Ano sabi ng Hosea? 6 verse 1 and 2. Nag-uusap-usap ang mga taga-Israel during the time of Israelites ito. Sabi nila, halik kayo. Magbalik loob tayo sa Panginoon. Sinaktan niya tayo, kaya siya rin ang magpapagaling sa atin. Hindi ba nangyayari ngayon sa sitwasyon natin? Many are asking, Lord, ba't may sakit pa? Ba't may karamdaman ba? Bakit nangyari ito? Hindi mawala po yan, church. Kasi akala natin, we are godly people.
Pero tinatapik tayo minsan ng Diyos para magawa tayo ng Diyos sa lilok ng nais niya. Hindi tayo kasi attentive eh. Ang nasusunod lang tayo. Ang nasusunod ang nais natin. Ang nasusunod yung gusto lang natin. Pag ang Diyos po maghulilok sa atin, ganap sakdal, ang daming tatanggalin. Ipupron tayo. Igugupitin yung ating mga sobra-sobra sa katawan hanggang magusto niya magyari ang kanyang kalooban. Handa ka ba lilukin? Ha? Ano, Sister Janet, gusto mo ba tapyasan pa ng tapyasan? Di po ba? Sabi, ayoko rin, masakit yun. Masakit talaga si Lord magtapyas. Pero, kailangan natin mag-humble sa Panginoon. Kailangan natin magpakumbaba sa Panginoon. Hindi masakit. Pag nagpakumbaba na sa Lord, walang sakit. Sabihin natin, walang sakit. Kasi nakita ng Lord, you are humble yourselves to God. Mabait itong anak ko. He knows how to humble. Tinanggap niya, nagkasala siya. Tinanggap niya na wala siyang kakayanan kung wala ako. Ganon po ang Diyos. Sumabuti ang ating Diyos. Sabi po diyan, sa dos. Para tayong mga patay na agad niyang bubuhayin. Hindi magtatagal at ibabangon niya tayo para mamuhay sa kanyang presensya. Naintindihan ba natin? Pag bumalik loob tayo sa Diyos, di po ba? Ano sabi? Ibabangon niya tayo para mamuhay sa kanyang presensya. Ito maganda yung pangako ng Panginoon. So, I pray na lahat po tayo nakaintindi na mahal tayo ng Diyos. Naranasan mo ba ng pagmamahal na ng Diyos sa buhay mo? Look back. Lumingon tayo sa nakalipas na karaan nating buhay. Naalala niyo pa ba kung ano ka dati? Sino ka dati? Ha? Sino ka dati? Ano ka dati? Ito, si Sister Helen Liit, hindi ko makalimutan to eh. Ha? Huwag ka magalit ha. Ito sabi ko na maalala kita, 2006. Sa atin ng church yan. May bandana pa sa ano yan. Tama ba, Sister? Alala kita? Akala mo yung tambay sa kalsada? May bandana yan sa ulo ng panyo. Hindi ko makalimutan yan eh. 2006. So, nandiyan naman ngayon, Sister Helen pa rin. Hindi naman tumanda. Ewan ko kung nabago na siya. Nabago ka na ba? Naintindihan niyo po ba? So, I cannot judge, I cannot condemn. You know who you are in Christ. Kaya huwag isisihin ng mga nagtuturo dito, mga ngaral. Akala nyo, pero ang pag-ibig ng Diyos na natili. Amen. Papasokin niyo siya, paupuin niyo siya. Hallelujah. Kaya nga ang pag-ibig ng Diyos, hindi po ito nagmamaliw. Kaya lagi siya nag-i-invite na bumalik loob tayo sa Diyos. Anong unang imbitasyon ng Diyos sa ating mga buhay, church? Biblical way, Bible verse, Genesis chapter 7 verse 1. Dalawang klase kasi ang invitation ng Lord in Genesis and in Revelation. So in Genesis chapter 7 verse 1, ano po sabi? Panahon ito ni Noah, right? Sinabi ng Panginoon kay Noe, pumasok ka sa barko kasama ang buong pamilya mo sapagkat sa lahat ng tao sa pamanahong ito, ikaw lang ang nakita kong matuwid. During the time of Genesis, in the beginning, ha? So, ito pong unang imbitasyon ng Diyos sa tao na kanyang likha. Pumasok ka sa barko kasama ang buong pamilya mo sapagkat sa lahat ng tao sa panahong ito, ikaw lang ang makita kong matuwid. So, during the time, siya lang po ang matuwid, kaya siya lang po ang binigyan ng imbitasyon. Siya lang po nakaintindi at siya lang din ang sumunod. Nangyari po ba? May nangyari po ba ng panahon na yon na sumunod si Noah? Hallelujah. Pangalawang imbitasyon ng Revelation chapter 22. Pahayag, verse 22, chapter 22, verse 17. Pangalawang imbitasyon. Nag-imbita ang banal na espiritu at ang babaeng ikakasal. Halikayo! Ang lahat na nakarinig nito ay masabi rin, halikayo. Lumapit ang sinumang nauhaw at gustong uminom ng tubig na nagbibigay buhay, wala itong bayad. Sino to ang tubig na nagbibigay buhay? Yun lang ang gusto ng Diyos. Nung panahon na sumunod sa Genesis, naligtas wala. May naligtas pamilya na hindi. Ito naman nga sa Revelation 22,
Hali kayo. Ito na po yung the last na sinabi, ang lahat na makarinig nito ay magsabi rin hali kayo, lumapit ang sino mang nauhaw sa gustong uminom ng tubig at nagbibigay buhay na hindi na mauhaw. Ito po ang salita ng Diyos. Amen po ba? Si Jesus po. Kaya hindi natin pwede baliwalain ang pangako ng Diyos sa iyong buhay. Dahil ang kapahingahan mula sa Diyos, kung magmanumbalik tayo sa Diyos. You understand, church? Are you now a Christian? Totoo ka na bang Kristiyano? Ha? Nag-isip pa siya kung Kristiyano na siya eh. Yun ang mahirap eh, no? Iba yung imbitasyon galing sa tao, iba yung imbitasyon mismo mula sa Diyos. Kaya tingnan nyo ha, mga kapatid. The example, ang imbitasyon ngayon sa gawa ng mundo, kaguluhan hindi. So, huwag na tayo lumayo sa Senado, sa Kongreso, sa ating pamunuan. Magulo sila hindi. May pera sila, wala? Ha? Marami. Bakit magulo sila? Kayo may pera, wala? Ha? May pera wala tayo ay payapa. Hindi tayo magulo. Dahil nagtitiwala tayo na hindi tayo pabayaan ng ating Diyos. Amen? Kaya nakita niyo kaguluhan, wala nang batas, wala nang nirerespetong pamunuan. Dahil lahat po may kahinaan, may kakulangan, mayroon pong nagagawa ang kaaway sa kanilang buhay para sila po linlangin at bigyan din ng kagulumihanan. So we have peace in God's presence. Kaya patuloy lang din tayo. Patuloy lang din tayo. Pag ang Diyos po nagsinabi, come and let us return to God. That is an invitation of God for all of us na maging mabuti tayong tao. Amen po ba? Kaya mga kapatid sa lugar na ito, sabi po, naalala ba natin ng buhay tayo na mayroong magandang buhay? O wala ka talaga naalalang magandang buhay sa buhay mo? Mayroon wala? Nung ikaw dalaga, na ikaw maganda, na ikaw po makinis, na ikaw po ay, naalala mo ba na maganda ka? Ha? Ngayon maganda ka lalo nung nakilala mo ang Diyos. Kaya nga, sabi nga, ang pagpanumbalik ng isang tao sa Diyos, mayroong tamang oras at panahon. But then, kailangan natin po lumapit pa sa Diyos ng maigpit. Hold on to God. Hold on to God's promise para po maranasan natin magandang buhay. Magandang kapahingahan sa Diyos. Kaya ang nangyari, hindi tayo nagbalik loob eh. Akala natin na sa Diyos pero hindi natin siya in-honor. Honoring God into our lives. Amen? Ano bang malaga sa'yo? Pamilya o Diyos? Mahirap pumili, no? Kaya nga, yung mamamatay na lang, ayaw niya umalis kasi, yun na yan. Kung tama ang buhay mo, doon ka na kay Lord, wala ka ng problemahin eh. Kung nalalahanin mo pa pamilya mo, dami pa problema. Kasi di po pa maraming barayaran. Kung may estudyante ka, maraming tuition pa yan. Kung wala kang papakain dyan, masakit sa ulo. Kung sa Lord ka na, mamagitan ka na lang doon. Naintindihan niyo po ba? Lord, mabag ka naman, oh. Wala si nanay, si tatay makakain. Tama po ba? So parang hindi kayo naniwala na makipag-usap tayo sa Diyos pag nasa langit na tayo. Masaya ka ba ngayon sa buhay mo? Ha? Masaya ka na ba sa buhay mo ngayon? Parang nagda-doubt po siya eh. Nag-alala na naman siya ng kalagayan niya. Paano to, Lord? Gusto ko pa, Lord, na mabuhay. Gusto ko pa mag-asawa. Tama pa ba? Kung pwede pa lang, wag na muna mag-asawa. Bakit? Mahal na bigas ngayon. Binanggit ko lang yan, example, na hindi tayo pwede magbadali kung wala tayong kakayanan. Naintindihan mo ba? Tama po ba, Lloyd? Si Lloyd na naman ang nakikita ni Pastora. Salamat sa buhay niyo kasi nakikita ko kayo eh. Kung hindi, wala akong pake. So, lagi po tayong maalab at maapoy sa harapan ng Diyos. Marami sa atin kasi, una-una maalab, maapoy tayo sa Diyos. Nandun po yung excitement natin every Sunday.
Gusto natin maging worshiper, gusto natin manggagawa. So, ano nangyari ngayon? Worshiper ka pa ba? Ha? Dati, nandito ka sa pulpito, nagtutugtog ka pa. Ngayon, bakit wala na? Ano nangyari? Ha? Efeso chapter, sige, Revelation chapter 2, verse 1 to 5. Life in Ephesians. Sige, Efesos. Revelation 2, 1 to 5. Isulat mo ito para sa anghel na nagbantay sa iglesia sa Efeso. Yun. For the church in Ephesus. Natalakay na ito, pero basahin natin ulit. Ito ang mensahe ng may hawak ng 7 bituin. Do you remember na ituro ito ni Teacher Lori? 7, tama po ba? 7 lampstand. Ito ang mensahe ng may hawak ng 7 bituin sa kanyang kamay at lumalakad sa gitna ng 7 ilawang ginto. 2. Alam ko ang mga ginagawa ninyo. Sino nagsabi nito? Ha? Ang Diyos. Alam ko ang mga ginagawa ninyo, pati ang inyong mga pagsisikap at pagtsatsaga. May pagsisikap ka ba, pagtsatsaga? Mayroon ba? Wala? Talaga? Sige. Alam ko rin na hindi ninyo kinukonsinti ang mamasamang tao. Ito marami sa atin, alam mali na nga, kinukonsinti pa eh. Magsisi ka. Ha? Magsisi ka. Alam ko rin na hindi ninyo kinukonsinti ang masamang tao. Alam ng Diyos, hindi. Ha? Sinisiyasat ninyo ang mga nagpapanggap na apostol. Hindi naman ako sabi na apostol ako ha. Wala ako sinabi. At napatunayan ninyong mga sinungaling sila. Ito, mahirap eh. Biblical talaga eh. Tuloy, 3. Tiniis ninyo ang mga kahirapan dahil sa pananampalataya ninyo sa akin at hindi kayo nanghina. Thank you, Lord. Ayun, kahirapan dahil sa pananampalataya ninyo sa akin at hindi kayo nanghina. 4. Ngunit ito ang ayaw ko sa inyo. Anong inayawan ng Diyos? Church? Ang inyong pag-ibig sa akin ngayon ay hindi na tulad ng dati. Gusto mo lagi may Bible study gabi-gabi. Ngayon, isang beses ang linggo, wala ka pa. Ano nangyari? Anong pag-ibig mong una na? Tinatamad na, wala nang buhay, paandap-andap na. Kaya, ngunit ito ang ayaw ko sa inyo. Ayaw ng Diyos yan, church. Ang lahat ng gusto ng Diyos, lagi maalab tayo. Gusto ng Diyos tayo ay maapoy. Ang inyong pag-ibig sa akin ngayon ay hindi na tulad ng dati. 5. Alalahanin ninyo kung gaano kayo nanamlay. Bakit kayo nanamlay ang isang Kristiyano? Bakit? Sa panampalataya, magsisi kayo sa mga kasalanan ninyo at gawing muli ang dati ninyong ginagawa. Kung hindi, pupuntahan ko kayo at kukunin ang inyong ilawan. Di po ba? Magagalit na naman kayo, pastora, kung ano-ano na naman pinagsasabi. Binasa lang natin to eh. Kung tatanggalin yung ilaw sa'yo, wala ka na talaga. Madilim ka na. Kaya habang pwede pa, nauna, manumbalik tayo sa Diyos at magsisi. Dahil ang Diyos po, dalawang kamay pa yan. Come to me! Come back to me! Return to me! Handa ka ng Lord tanggapin. Nakita niyo sa prodigal son? Kinuha niya lahat ng mana niya. Pero nang bunumbalik siya sa Lord, na naranasan niya kahirapan, nawalan siya, tinanggap pa siya ng Diyos, ng kanyang ama? Yung hari, tinanggap ba siya? The prodigal son, sa Biblia po yan. Tinanggap siya, hindi. Sinalubong po siya ng handaan at binigyan muli siya ng bagong anyo. Naintindihan nyo? Ganun pong gagawin ng Lord sa atin if we will come back to God. Kasi ano ka man, gaano ka man karumi, kung tinanggap mo na ikaw makasalanan sa harapan ng Diyos, papuputiin tayo muli ng Diyos. Are you there? Sapat na ba sa iyong buhay mo ngayon? Ha? Okay ka na ba sa kalagayan mo ngayon? Bakit ka nanamlay? Ano sabi? Wala pera? Si Sir.
Sir, marami tayong kwarta. Alalanin niyo kung gaano kayo manamlay sa pamanampalataya. Magsisi kayo sa mga salanan ninyo at gawing muli ang dati ninyong ginagawa. Ito lang susi. Ito lang susi, manumbalik sa Diyos. Magsisi, humingi ng tawad. At gawin muli ang ginagawa mo, the first love mo ang Lord. Amen? Nakita niyo si Sister Helen? Ito magagalit sa akin, pero wala ako pake. Helen Oria. Ano sabi niya kanina? Nanibago ako hindi ko na alam kung anong gagawin. Ilang buwan pa lang na pinahinga ko muna siya. Nakalimutan na agad na yung ahalap at apoy niya noon na si Sister Helen, namumula yan, pagpuspos ng Espiritu ng Diyos yan. Naintindihan niyo? Sandali lang nagpahinga, nanamlay na, hindi niya na alam ano babanggitin niya. Speechless daw siya. Bahala, batuhin mo ako, Sister, okay lang. Nakuha niyo po? Balik mo yung pagsisisi. Manumbalik sa Lord ang pagkakalanta. Dahil yung halaman na nalalanta, ano kailangan? Diligan. Amen po ba? Kulang tayo sa dilig. Ano? Sa paglapit sa harapan ng Diyos. Panumbalik sa harapan ng Diyos. Pagpuri, magsamba. Naranasan ko manglambot din Nanamlay. Dahil nag-isip na ng anong bagay. But when I worship the Lord, I come to the Lord early morning. Balik na naman ang lakas, sigla. Parang 16 na naman ako, hindi 61. Naintindihan niyo po? Yun po yung sikreto, manumbalik sa Diyos. Para wala po tayong pag-uusig sa kaaway. Wala ka nang magagawa, maliban ang Diyos ang gagawa sa buhay mo. Amen po ba, church? So, anong hinahanap pa ng mga kapatiran sa lugar na ito? Ready ka na ba? Kaya hindi ba wala ang isip sa isip ko doon yung ayaw pa siya mamatay, naisip yung iba. Pero gusto na siya kunin. Pero gusto niya pa mabuhay para doon sa iba. Naintindihan niyo po? Mas maganda yung kausap mo na si Lord no? Mas maganda na kasama mo ng Lord. Kung may sa loob ng kasambahayan natin, sa loob ng Jerusalem natin, puro matigas ang ulo Ayaw makinig, ayaw magsabi, bahala ng Diyos sa kanila. Basta doon ako sa Lord. Mayroon ba tayong puso niyan? Amin po ba? Kaya God reminds people need to return to the Lord. Because we cannot do anything if we continue to walk with our own. Kaya nga ang Lord, nililinis tayo, naayos tayo, ginagawa tayo. May mga bagay po na hindi natin naunawaan na mabigat, but then continue to serve the Lord because the Lord, the battle is not ours. The battle is mine, sabi ng Panginoon. Ang harap sa bawat natin harapin ang Diyos. Basta tutuo ka lang sa Diyos. Ipagtanggol ka ng Diyos. Sasamahan ka ng Diyos. Pangungunahan ka ng Diyos. Pagpalain ka pa ng Diyos. Amen po ba? Kaya do not worry about no one, o sinuman, or kawalan, kahirapan, sakit karamdaman. If it is your time mo na talaga. But you need to prepare for yourselves to God. Kaya wala nang ibang makakatulong sa iyo. May mga kapatid tayo ngayon na sa sitwasyon. We pray for them. Pray as we continue to ask the Lord. But only the Lord knows hanggang saan na lang siya, hanggang lagdagan pa siya for God's purpose, for God's plan. Amen po ba? Kaya continue to pray na may mga kapatiran tayo needs prayer. Amen? Pinagpipray nyo ba ang ating mga kapatiran na kilala natin na mayroon naramdaman? Amen po ba? May mga kapatiran tayo na pwede magpatutuo na ang akala wala ng pag-asa pero nagkaroon ng buhay. Sister Amy. Amen po ba, Sister Amy? Oh, praise God. Akala malala na siya, wala naman pala lala. Mas makapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay. Amen? Mas makapangyarihan ng Diyos na magbigay sa kanya paraan, paano siya makasurvive. So at least, alam mo na, Lord, I belong to you, I belong to your kingdom. Ayusin mo lang karakter mo, attitude mo, God will bless you. Amen, yun lang Ayun ang kainaan natin yung prideful tayo. You need to humble yourselves to God. Pag nag-humble ka na sa Lord, wala ka nang paki ano man sabihin ng iba. Mahalaga ang sabihin ng Diyos sa iyo na anak kita, well done, my faithful and good servant. Amen po ba? Hallelujah! So, pasok tayo sa Hebrew.
Mahal ka ba ng Diyos? Pag mahal ka ng Diyos, sige, Hebrew chapter 12. Hebrew chapter 12, 5 and 6. Baka nakalimutan nyo na ang pangaral ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya. So, anak ka na ba ng Diyos? Hindi pa daw. Ha? Kasi isa lang nag-amen eh. Baka nakalimutan nyo na ang pangaral ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya. Anak! Ano sabi? Huwag mong baliwalain ang pagdidisiplina ng Panginoon at huwag kang magpanghinaan ng loob kung sinasaway ka niya. Marami sa atin, pag may pagsaway ang Diyos, may pagsuway. Rereklamo pa tayo, talagang, ano sabi? Anak, huwag mong baliwalain ang pagdisiplina ng Panginoon at huwag kang panghinaan ng loob kung sinasaway ka niya. So, nagdidisiplina ang Diyos, hindi? Ha? Ano ka? Siniswerte ka na hindi ka disiplinahin? Ang anak ka nga niya eh. Ako, mga anak ko, ginidisiplina ko. Para sila maging mabuting mga anak. Pero kung pabayaan natin ating mga anak sa gusto nila, sila na ng magulang. Ikaw na yung anak. Tama po ba? Ha? Pag ikaw magulang, you have the authority. For example, ang Diyos, binigay niya ang church, dominion po ng Diyos ang church. Pero ang pamilya sa isang bahay, ang magulang pong may kapangyarihan, may authority. Nagtalo pa niyo mag-ina. Hindi ikaw ang nanay o tatay, siya ang nanay. Naintindihan mo? Anak, huwag mong baliwalain. Amen po ba? Ang pagdisiplina ng Panginoon? Ito masakit pag nagdisiplina ng Diyos. Tama po ba? At huwag kang pahinginaan ng loob kung sinasaway ka niya. Minsan kasi, yung pag sinasaway na tayo, nag-ano tayo eh, umaalma. Tama po bang word? Hindi, Lord, wala naman akong ginawa eh. Sila yung may kasalanan na Lord, hindi ko yung ginawa eh. Ayoko yan, Lord, ayoko, Lord. Si Lord na yung kausap. Sabi, sino nagsalita dito? Si Pastora? Ang pangaral ng Diyos sa inyo ay bilang mga anak niya. Anak ka na ba ng Diyos? So, handa ka na disiplinahin. Ha? Handa ka ng Handa ka na disiplinahin? Sandali. Pakinggan ko muna ang tinig. Pag uwi mo, may disiplina ka. Kanino? Sa tatay mo, sa nanay mo? Yun po yung ibig sabihin. Pero wag tayo panghinaan ng loob. Madali tayo stressful kasi minsan, akala mo mabigat ng dala-dala mo. Kaya nga, come to God. Come to God. Sabi nga niya, come to me, do as heavily labor and heavily laden, I will give you rest. Rest, hindi pa physical matulog. Magapon na, hindi. To the presence of God. Pahinga ka sa presensya ng Diyos. Maibsan lahat ang mga bagay na iyong alalahanin, mga problema, sitwasyon sa iyong buhay. Amen po ba? Kaya yun lang naman kapatid eh. Wala ka nang ibang alalahanin, maliban ng Diyos. Magbibigay sa iyo ng disiplina. Kaya, kailangan ng church ang panumbalik sa Diyos para ma-revive po tayo, para ma-erase up tayo muli ng Diyos, para ang liwanag na dala-dala natin makita ng lahat. Amen po ba? So, hindi po nagbago ang Diyos. Tayo po ang nagbabago. Dahil ang pag-ibig niya, in the beginning was the Word, and the Word was with God and became flesh. Sa simula pa lamang, binigay na ng Diyos ang kanyang pabor. Sa mga babae at lalaki na nanumbalik, naranasan ng karangyaan, kasaganaan, but then tumalikod na sila sa nagbigay ng karangyaan, ng kasaganaan. Kaya nga sa Church of Ephesus, ano sabi doon? Ang first love yan namatay na. Amen? So, paano namatay? Ano sabi niyong pastora? Paano ba sinabi mo namatay yung first love? Wala ka nang pagdadalo sa gawain ng Diyos, lalo na pagtitipon, corporate prayer, corporate Bible study. Pag Sunday, napipilitan ka lang, it means you need to be revived. It means you need to be restored. It means you come back to God.
Tama po ba hindi? Ha? Tama po ba? So, alam ko na may narinig kayo at may natutunan kayo. It's up to you din. Nakita kayo ng Diyos, naririnig din kayo ng Diyos. Alam ng Diyos ang laman ng puso nyo, isip nyo. Alam ng Diyos anong pinagdaanan nyo ngayon. But you need to come back to God. Hindi kay kanino man, hindi sa tao. Come back, return to God. Dahil ang Diyos po magpalaya sa iyo. Amen? Kaya siguro, ang tanong ko ngayon, lumago na ba tayo? Ha? Lumago na ba tayo? Kung lumago ka na, nakaunawa ka sa kapwa mo. How many times you need to forgive? Ha? Sabi, 7 times 7. 7 times 7, mga mathematician dyan. Ha? Ha? 70 times 7, ilan yun? 490 ba? Tama ba, math ko? So, it means, eternal din na pagpatawad. Hindi na 3 beses lang, hindi na. Kasi lahat po tayo, kailangan magpatawad. Kasi kung hindi tayo marunong magpatawad, sabi ng Biblia, hindi rin tayo mapatawad ng Diyos. Amen po ba? Amen po ba? Kaya yun ang sinabi ko sa mamamatay sa kahapon na you forget everything. Yun ang mensahe ng Lord eh. Yun na iparating ko eh. Tinanong ko, Lord, ano pong ibigay kong mensahe? Yun pong pinaabot sa Kanya. Kaya pagkatapos ng prayer, sabi po ng kanyang partner, thank you so much, Pastora, sa paalala. So hindi ko rin alam kung ano man buhay nila. Kasi Kristiyano naman sila. Naintindihan niyo po? So may mga bagay tayo minsan katanungan sa Diyos na bakit hinayaan ng Diyos ang mga kalamidad? Bakit hinayaan ng Diyos ang mga nangyari ito? Marami namatay sa Cebu, sa Davao, part of Kabisayaan, at tuloy-tuloy pang mga yugyugan ngayon doon na lindol. At pinapaprepare ang Luzon, Manila. Mga propesya po yun. Prepare yourselves to God. Mabuhay na tayo ngayon na may God-fearing life, godly life. Wala tayong masisisi anuman sino man, maliban ng ating sarili. Dahil pinaunawa, pinaabot ng Diyos through sa kanya mga tagapagturo, mga ngaral, through the Word. Saan galing yung mga Word na yon? Kung hindi rin binigay sa amin ng Diyos. Ang daming nabasa, but then ito pong binigay niya ngayon ng second Peter na word, which remind na kung babalik ba ang Diyos. Babalik ba ang Diyos? May babalikan ba ang Diyos? Amen. So anong gagawin natin ngayon? To prepare ourselves when God comes, walang may maiiwan. Amen? Handa ka na ba? Nag-isip pa yung iba eh. Parang hindi pa kulodanda eh. Di, sa iyo yan. Decision making mo yan. Choice mo yan. Hindi kayo pwede puwersahin, napigain. Dahil ang Diyos po nagbigay ng free will. It is a matter of choice. Kung gusto mo mabuti ka, papunta ka sa kaharian ng Diyos o mabulusok ka sa kadiliman. Kaya lahat po tayo dito hindi exempted. Kasi sabi ng Hebrew kanina, ano po? Ang mga anak niya, no? Dinidisiplina niya para hindi mapahamak. Naintindihan po ba natin? Sino nakaranas ng disiplina ng Diyos? Ha? Wala pa? Gusto mo? Pag nadisiplina ka na ngayon, nung balik ka sa Diyos, mapalad ka. Naunawaan mo na kailangan mo yumakap pa sa Diyos. Pero kung nagre-relax ka ngayon, wala kang ginawa na tama, may problema. Ikaw na yun. Amen? So, alam ko na marami po tayong katanungan sa Panginoon. Marami po tayong nais ipaabot sa Diyos. But then, only God knows. Kasi sabi ko nga doon kahapon, we have so many plans. Marami tayong plano. Amen po ba? But God's plan pa rin ang masusunod. Kahit anong gawin natin, we have plan. But God's plan pa rin masunod sa ating buhay. Kaya hindi na tayo pwede maghiwalay sa Diyos. I'm encouraging everyone here. Lalo mong, may problema ka, lalo kang yayakap sa Diyos. May sitwasyon ka, lalo kang yayakap sa Diyos. Mayroon kang kawalan, kahirapan, lalo kang yayakap sa Diyos.
Kasi kung hayaan mo ang gawa ng kadiliman magbulong sa iyo ng mga bagay na negatibo at mga bagay na question mo ang church, ang kapatiran, ang kapaligiran, pamilya mo, ikaw mawawalan. Wala, tanggalin pa ng liwanag sa buhay mo. Ang ilawan na nasa iyo na, tanggalin pa ng Diyos. Amen po ba? Kayo nang anong kinakatakutan na nakaunawa na sa Panginoon, na hindi pwede tayong tumalikod sa anumang sitwasyon ng pagsubok. Dahil ito po, tinakdaan na ng Diyos na iligtas yung dapat niya iligtas. Amen? So, ikaw nga, tulungan niyo nga si Pastora, sabihin mo nga sa katabi mo, ligtas ka na ba? Yung mag-ina, yung magtanungan, no? Ayaw tingnan yung nanay niya eh. Di po ba? Luis, tanungin mo ngayon sa likuran mo. Ha? Ligtas na daw ba siya? Hindi. Oh. Yung doon sa likod ni Yuhan, pakitanong. Ha? Ba't ayaw mo ulit tingnan? Yun po yung mga kapatid na may mga bagay tayo minsan na ligtas na ba ako? Nag-isip ka pa eh. Ikaw lang nakakaalam. Amen? Ikaw lang nakakaalam. Kaya hindi kami pwedeng mag-judge o mag-condemn. Pero ang gusto ng Diyos lahat po tayo makasama sa kanyang kaharian. Amen? So, ask the Lord, Lord, gusto ko makasama ka habang buhay, habang panahon. Ask the Lord. Paano? Kausapin mo siya. Kahit naglalaba ka, nagdidilig ka, nagluluto ka, kausapin mo ang Diyos. Amen? Hindi ka huhinto makipag-usap sa Kanya because that is relationship with God. Amen? Kaya, mga kapatid sa lugar na ito, hoping and praying na naintindihan nyo ngayon mensahe ng Diyos. Mayroon ba tayong mensaheng tinanggap? Anak ka na ba ng Diyos? So may disiplina, wala?